sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, samantalang nagsasalita pa si Jesus, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas at ibig siyang makausap. May nagsabi sa kanya, nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid at ibig kayong makausap. Ngunit sinabi ni Jesus, sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid? Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sinumang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit ay siya kong ina at mga kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Hesus Nazareno. Una sa lahat, magpasalamat tayo sa Diyos at magpasalamat din ako sa inyo dahil kahit na may bagyong Karina at may ulan, kayo ay nagmahal ng tunay sa ating pong Hesus Nazareno at pumarito kayo upang dalawin siya sa kanyang tahanan. Ito ang ating pagpapahayag ng ating pagiging bahagi ng pamilya ng ating Panginoon. Ang sinasabi pa ng ating Panginoong Hesus ngayon sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 12, versikulo 46 hanggang 50. Sa versikulo 50, sinasabi ng ating Panginoong Hesus, ang sinumang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit ay siya kong ina at mga kapatid. Ang mahalaga dito ay ang kalooban ng Diyos. Na ito rin ay ating makita sa ating unang pagbasa na mula sa aklat ni Propeta Mikas, Kapitulo 7, verso 14 hanggang 20, na kung saan nagdasal si Propeta Mikas na patnubayan ang bayan ng Panginoon upang ito ay maging bahagi pa rin ng kanyang pastulan o maging bahagi pa rin ng kanyang hinirang na bayan at ipahayag ang mga dakilang gawa ng Panginoon upang sila ay tumatalima sa kanyang kalooban. Kaya sa ating Salmo 84, versikulo 8, unang bahagi ng versikulo 8, ipakita ang pag-ibig ng Diyos upang maligtas sa dusa. Ang pagtalima sa kalooban ng Diyos sa salitang Hebreo, ito ay Ratzon Elohim. Ratzon ay kalooban, Elohim ng Diyos o ng Panginoon. Sa ano naman, sa Koinoko na Grigo, nakasulat po itong versikulo 50, Kapitulo 12, Ebanghelyo ni San Mateo, na puisi to telema to patros mo. Ang gumagawa ayon sa
kalooban ng Ama ko. Kaya nasalin din sa Latin, Pitserit voluntatem Patris mei, ang gumagawa sa kalooban ng Ama ko. Ang mahalaga po dito ay ang kalooban. Sa Hebreo, ratson, sa Griego, telema, o sa koiniko na Griego, telema, at sa Latin, voluntatis, voluntas. So, mula po sa salitang voluntas kay voluntatem, mula sa salitang voluntas, kalooban ng Diyos. Kung atin pong tingnan, ano ba talaga ang kalooban ng Diyos? Una sa lahat, ang kalooban ng Diyos na tayo ay maging kanyang mga bayang nagmamahal. Na para tayong isang pamilya ng Diyos, na tayo nagkakaisa sa pag-ibig sa Diyos at pagmamahalan sa isa't isa. Na ang ating ginagawa ay para sa katwiran at para sa katarungan, para sa kabutihan, para sa pagkalinga, para sa pagiging tinatawag na pumabatnubay na mga pastol sa isa't isa, dahil tayo ay isang pamilya ng Diyos. Kinakailangan ng lahat ng ating ginagawa, lahat ng ating mga tunguhin at adhikain ay ayon sa kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos ay una sa lahat na tayo ay makipagkapwa-tao at tayo ay mangalaga sa kanyang nilikha. Ibig sabihin, hindi lang tayo magmahal sa kapwa, alagaan din natin ang mga nilikha ng Diyos. Kaya nga kuminsan kung nag-alburuto yung panahon, ay hindi lang po yan na ganun ang kalikasan. Mayroon pong mga pangyayari na pabayaan natin ang ating kalikasan dahil tayo ay sobra nang nang-aabuso sa mga nilikha ng Diyos at hindi natin nalagaan ng mabuti. Kaya kung tingnan po natin ang lahat, ang ating tungkulin na pagpapahayag ng kalooban ng Diyos ay magpahayag na ang Diyos ay Diyos ng kabutihan at ang kanyang kalooban ay tayong lahat ay mapasa Kanya. Gusto ng Diyos na tayo ay mapabilang sa Kanyang kawan o mapabilang sa Kanyang bayan o mapabilang sa Kanyang pamilya. Ang gusto ng Diyos na tayo magkakaisa at masintro ang ating buhay sa Kanya. Yun yung kalooban ng Diyos. Kaya upang tayo'y tumatalima sa kalooban ng Diyos, una sa lahat, atin pong isuko ang ating buong sarili sa Kanya, na ating isurrender ang ating mga lahat ng gusto o dili kaya yung mga opinion o kaya kung anumang mga ideya ng iba, ang lahat ay ating ialay, ating isurrender, ating isuko sa Diyos sapagkat siya lang at siya lang ang tunay na makapagbigay ng tunay na direksyon sa buhay o siya lang ang tunay na makapagpatutuo na siya ang Diyos ng kabutihan na dapat maging sentro at kabuluhan ng buhay. Pangalawa, kailangan din natin ang magnilay-nilay sa salita ng Diyos. Siyempre, saan naman yung salita ng Diyos? Kung kayo ay nagsimba ngayon sa banal na misa, itong Eucharistia ay mayroong dalawang bahagi. Ang unang bahagi ay liturhiya ng salita ng Diyos, na itong salita ng Diyos ay mula sa Biblia na pwedeng basahin, pag-aralan at pagninilayan at isabuhay ang tunay na mensahe upang tayo tumatalima sa kalooban ng Diyos. Pangatlo, manalangin tayo ng taimtim. Kasi kuminsan ang panalangin natin ay sobra ng automatic. Parang kulang na sa emosyon o kulang sa pagdama. Kailangan na taos-puso ang ating panalangin. Kapag taos-puso, buong atensyon, buong focus, buong pagsintro ng ating
mga pag-iisip at ng ating damdamin ang ating panalangin. At dahil damang-dama natin ang panalangin, ito ay tinatawag na taimtim na panalangin na nagpapahayag gaano karubdob ang ating pananalig sa Panginoon. Pang-apat, ang paggawa ng isang aksyon na ito ay pagtalima sa kalooban ng Diyos at hindi kung ano ang sinasabi ng mga namumuno o kaya sinasabi ng iba. Ang pagtalima ng kalooban ng Diyos ay maaring ibatay natin sa mga kautusan ng Diyos. Sa Lumang Tipan, sa Exodus Kapitulo 20 at Deuteronomio Kapitulo 5, mayroong 10 utos. Pero itong 10 utos na ito ay ginawa po ng ating Panginoon na simple lang at makita naman natin sa Ebanghelyo San Mateo Kapitulo 22, verso 37 hanggang 39, na una, ito yung pag-ibig sa Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas. Na ito rin ay makita natin sa aklat ng Deuteronomio Kapitulo 5. At yung pag-ibig sa kapwa-tao, gaya ng pag-ibig sa sarili, na makita natin sa aklat ng Leviticus, Kapitulo 19, Kapitulo 18, versikulo 19, na kung saan ang ating unang bahagi ng 10 na utos, una hanggang pangatlo ay pag-ibig sa Diyos, pang-apat hanggang pang-10 ay ang pag-ibig sa kapwa. At itong pag-ibig sa kapwa, ang una pong makita natin sa kautusan pang-apat ay ang pagmamahal o paggalang sa tatay at nanay. Ngayon sa ating ebanghelyo, naroon ang nanay, si Santa Maria, ang nanay, at ang mga kamag-anak ng ating Panginoon Hesus habang nagsasalita ang ating Panginoon. At may nagsabi sa ating Panginoon, nariyan po ang iyong ina at mga kapatid. Ang kapatid kasi ay generic names ayon pa sa tradisyon ng mga Hudyo para sa mga kamag-anak. Pero anong sinabi ng Panginoon? Kanya pong tinuturo ang kanyang mga disipulo. Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sinumang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit ay siya kong ina at mga kapatid. Tapos sabihin ninyo, baka hindi ginagalang ni Panginoong Hesus ang kanyang ina? Ginagalang po. Sapagkat kung tingnan natin, tumatalima naman ang mahal na Birhen Maria sa kalooban ng Diyos. Na atin pong mabasa sa aklat ng unang Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 1, versikulo 38, na sinasabi ni Santa Maria, mangyari nawa gaya ng sinabi mo. Na ibig sabihin, ang kalooban mo ay siyang masunod ko. Na ang ibig sabihin dito, ang tunay na sinasabi ng ating Panginoon Hesus, na ang ating mahal na Birhen Maria, na siya yung ina, siya yung mabuting halimbawa paano tumatalima sa kalooban ng Diyos. At kung paano tumatalima ang mahal na Birhen Maria sa kalooban ng Diyos, dapat tayo rin tumatalima sa kalooban ng Diyos. At kung paano sumusunod ang ating Panginoong Hesus Nazareno sa kalooban ng Diyos na Ama, dapat tayo rin ay tumatalima o sumusunod sa kalooban ng Diyos upang tayo maging bahagi sa pamilya ng Diyos na Ama, na kung saan ang bawat aksyon natin ay para sa ikabubuti ng lahat, na ang ating mga ugali ay nagpahayag ng Diyos ng mabuti dahil mabait tayo o mabuti ang ating ugali. Hindi naman tayo matatawag na Kristiyano kapag may masamang ugali. Kung ikay nagmumura, kung ikay naglalait sa kapwa mo, kung ikay nagmarites o nagchichismis laban sa kapwa mo, hindi ka Kristiyano. Hindi mo napahayag ang kabutihan ng Diyos. Kaya kung tayo ay mayroong
paadikain. Kung tayo ay mayroong intensyon para sa kabutihan at gumawa ng mabuti sa ating kapwa-tao, at tayo ay laging para sa kabutihan, ang Espiritu Santo na ay hinayaan natin na siyang kumikilos sa buhay natin at tayo ay tumatalima sa kalooban ng Diyos. Ito yung mga sinasabi ko na 4 na mga paraan upang tayo ay tumatalima sa kalooban ng Diyos. Naway, ang buhay natin ay atin pong tingnan. Tayo ba ay tumatalima sa kalooban ng Diyos? Pakisabi sa katabi mo, sumunod ka sa Diyos. Ang kasunod na ano dyan, mahalin mo ang Diyos. Mahalin natin ang Diyos, sumunod tayo sa Kanyang mga kautusan, sapagkat yun ang pagtalima sa Kanyang kalooban. At tayo ay maging kabilang ng pamilya ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos.